Magandang hapon po sa ating lahat at gayon din po sa mga OFWs. Saan man po kayo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 4 ng Hulyo. At ang ating pong tatalakayan ngayong hapon na ito ay tungkol po sa isang gamit panghimpapawid ng Amerika na nais o planong bilhin ng Pilipinas. At ang ating pong referensya ay si Philstar Global. Ayan po. Tuloy muna po tayo sa ating talakayan. Ang pwersang panghimpapawid ng Pilipinas ay naghahangad na magkaroon ng mga Airborne Early Warning and Control Systems o AWACS platforms na umaasa itong magpapalakas ng kanilang kakayahan sa mahabang distansya upang matukoy ang mga kaaway na eroplano, barko, sasakyan, missile o anumang papasok na projectile. Ang projectile po ay tumutukoy sa mga bagay na gumagalaw sa himpapawid o maging sa karagatan man. Maganda po kung matutuloy ang planong ito. Madadagdag po ito sa ating depensa panghimpapawid. Madali na nating matutukoy ang mga foreign vessels o eroplano man na papasok sa ating teritoryo. Maging sa atin din pong nasasakupang karagatan ay mabilis na nitong matutukoy ang mga barkong papasok sa ating teritoryo. Sa madalit salita po, ito po ay magiging mata ng ating puwersa, maging sa karagatan man po ito o sa himpapawid. Tuloy po tayo. Ang Philippine Air Force ay nagmungkahi sa mas mataas na tanggapan ang posibleng pagkuha ng AWACS at bahagi ito ng aming Rehorizon na iminungkahing listahan na kakayahan. Ang AWACS ay nagbibigay ng Airborne Surveillance Command, Control at Communications capabilities na nagpapahintulot ng isang komprehensibong sistema ng pagmamahala ng labanan sa himpapawid. Hindi man nagbigay ng karagdagang impormasyon si Castillo, ngunit binanggit niya na ang Philippine Air Force ay nakapagsumiti na ng kanilang kahilingan at tumutukoy sa Department of National Defense para sa gabay. Ang kalihim ng depensa na si Gilbert Teodoro Jr. ay naon lang nakipag-usap tungkol sa kanyang plano para sa pagkuha ng multi-role fighters kasabay ng pagkuha ng Airborne Warning at Control System, pati na rin ng mga aerial tankers na maaaring gamitin para sa mid-air refueling. Hindi lamang ang pagbili ng MRF ang kailangan nating harapin, kundi pati na rin ang paggawa ng mga MRF na operational bilang force package na nangangahulugang kailangan natin ang kakayahan ng AWACS. Maraming bansa ang nakaranas ng katotohanan na napagtanto nilang kailangan nila ng AWACS. Ang mga armed forces ng Pilipinas ay nakatingin para sa higit pang MRFs na mas makapangyarihan kaysa sa mga FA-50 fighters na nasa squadron ng Philippine Air Force. Binigyang diin ng Chief ng Air Force na si Lieutenant General Arthur Cordura na ang Pilipinas ay nangangailangan ng MRFs upang makamit ang credibleng deterrence posture.
Pasensya na pa kayo sa ingay. Napapadalas po ang daan ng eroplano dito sa may amin pag ganitong oras. Tuloy po tayo. Ang multi-role capabilities ay iba sa kakayahan ng FA-50. Ang multi-role ay nagbibigay sa atin ng mas malaking abot. Ang sistema ng komunikasyon nito ay nagbibigay sa atin ng mas mahusay na encryption. Ang radar tracking nito ay mas pinahusay at ang platform mismo sa mga tuntunin ng pagganap sa pag-project ng puwersa na ating nakuha. Kasi kaya nitong dalhin ang iba't ibang air munitions na hindi kayang dalhin ng FA-50. Ang nakatakdang pagbuo ng air power ng bansa ay nagaganap sa gitna ng pagtaas ng mga mapanlikhang aktibidad ng China sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Ang Pilipinas samantala ay tinanggap ang pahayag ng grupo ng mga bansa ng Quad na nagpapahayag ng seryosong pag-aalala tungkol sa sitwasyon sa South China Sea at pinapanatili ang focus sa mga insidente sa dagat na regular na hinaharap ng bansa. Sa isang pinagsamang pahayag, inulit ng kalihim ng Estado ng US na si Marco Rubio, ng Ministro ng Panlabas na mga gawain ng India na si S. Jaishankar, ng Ministro ng Panlabas ng mga gawain ng Japan na si Takeshi Iwaya at ng Ministro ng Panlabas ng mga panggawain ng Australia na si Penny Wong. Ang kanilang matinding pagtutol sa anumang unilateral na aksyon nang nagtatangkang baguhin ang status quo sa pamamagitan ng puwersa o pamimilit. Ang pahayag ay nilabas kasunod ng bulong ng mga ministro ng panlabas ng Quad noong Hulyo sa Washington. Ang pahayag na hindi tuwirang binanggit ang China ay binigyan din ang pangangailangan para sa matibay na pagsunod sa international na batas, partikular ang 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Labis naming pinahalagahan ang walang pasubaling suporta ng mga ministro ng dayuhan ng Quad para sa panghuli at wastong 2016 South China Sea Arbitral Award. Tinanggap na din ng Pilipinas ang mga pangako ng Quad na bumuo ng mga kakayahan sa buong rehiyon ng Indo-Pacific, lalo na sa mga larangan ng maritime at transnational security. Kasaganaan at seguridad sa ekonomiya, kritikal at umuusbong na teknolohiya at suporta para sa makatawid na tulong at tugon sa emerhensya. Ang Pilipinas ay nagnanais na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon sa South China Sea at sa mas malawak na Indo-Pacific. Patuloy na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pagsunod sa kaayusang nakabatay sa mga patakaran ng pinamamahalaan ng international na batas, partikular ang UNCLOS, at patuloy na bibigyang prioridad ang epektibong diplomasya at nakabubuong pamamahala ng mga pagkakaiba sa pagtugon sa sitwasyon sa dagat. Hanggang dito na lang po ang ating talakayan para sa araw na ito. Muli po, ako po yung humihiling sa inyo na sana po paki-subscribe naman po ang aking munting channel. Ang inyo pong pag-subscribe at pag-likes ay malaking bagay na po sa akin na isang content creator. At para naman po doon sa mga nakapanood na ng aking videos, maraming salamat po sa inyo.